Magandang gabi. Salamat sa muling pakikinig. Ano man ang oras sa kinaroroonan mo, sana ay komportable ka na. Sa gabing ito, may isa na naman tayong kwentong susubukang bigyang tinig. Isang kwentong maaaring katang-isip o maaaring hindi. May mga pangyayaring walang naiwang larawan, walang nahitalang ulat, at walang gustong magsalita tungkol dito. Pero paminsan-minsan, may isang kwento na kusang naghahanap ng makikinig. Kung handa ka na, huminga ka ng malalim at hayaan mong dalhin ka ng salaysay sa mga lugar na may mabuting hindi na sana natin binalikan. Ako ang inyong makakasama ngayong gabi at ito ang Kwarto 13. Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mark. Matagal ko nang gustong ikwento ang nangyari sa akin noong nakaraang taon. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makalimutan. At sa tuwing naaalala ko, bumabalik pa rin ang parehong lamig at parehong takot na naramdaman ko nung gabing yon. Isa po akong security guard. Bali naka-assign ako sa isang ospital na hindi ko na lang papangalanan. Magsisimula ang kwento ko isang gabi matapos ang duty. Bago umuwi, dumaan muna ako sa CR dahil tinatawag na ako ng kalikasan. Pagpasok ko, napansin kong sobrang tahimik ng buong banyo. Walang tao. At ang ingay lang na maririnig mo ay ang mahinang ugong ng exhaust fan. Sobrang payapa ng gabi. Dahil kampante ako, habang papasok sa isang cubicle, kumanta pa ako. Pagkaupo ko sa inidoro, inilabas ko ang cellphone ko at nagsimula akong mag-scroll sa social media. Pampalipas oras habang nagna-number 2. Ilang sandali pa, malinaw kong narinig ang pagbukas ng pinto ng katabing cubicle. May pumasok. Agad kong hininaan ang volume ng phone ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang biglang nagiba ang pakiramdam ng paligid. Parang lumamig ang hangin. Isa-isang nagtayuan ang balahibo ko nun. Pinilit kong kumbinsihin ng sarili ko na baka napaparaning lang ako o baka dahil gabi na. Kaya inilagay ko ang cellphone ko sa taas ng inidoro. At nag-focus na lang ako sa ginagawa ko. Makalipas ang ilang sandali, may kakaiba akong naramdaman. Parang may nakatingin sa akin. Sinubukan ko itong baliwalain at nagpatuloy sa pagpo-focus. Pero habang lumilipas ang bawat segundo, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Mas lalo kong kinikilabutan. Sa takot ko, napalingon ako sa kanan at sa kaliwa ko kahit alam kong imposibleng may tao sa loob ng cubicle. Pero may isang bagay na hindi mawala sa isip ko. Kung may narinig akong pumasok sa katabing cubicle, nasaan ang paa niya? Usually, maaaninag mo ang anino ng tao sa kabilang cubicle pag tumingin ka sa tiles sa paanan mo. Kaya ganun ang ginawa ko. Dahan-dahan akong yumuko at tumingin ako sa tiles. Napatingin ako sa basang tiles sa paanan ko. At doon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Bata. May batang nakatingin din sa akin. Kitang-kita ko ito sa refleksyon ng tubig sa tiles.
Bigla akong kinilabutan. Tinanong ko siya, "Bata, okay ka lang?" Pero di siya sumagot. Binaliwala ko na lang din. Iniisip ko na baka yung takot na nararamdaman ko ay dahil sa pagod ng 22 hours shift bilang guard. Kaya tinuloy ko ang pag-focus sa ginagawa ko. Ilang minuto ang nakalipas, biglang nawalan ng ilaw. Normal na sa hospital na ito ang gantong sitwasyon. Alam naman natin sa pampublikong hospital, tinitipid ito ng gobyerno. Kaya nagsawalang bahala na lang ako. Habang nagpo-focus ako, bigla akong nabingi sa katahimikan. Tinanong ko yung bata sa katabing cubicle ko, "Bata, okay ka lang?" Pero hindi siya sumagot. Patapos na ako sa pag number 2 nang biglang nagsindi ang ilaw. Nagayos na ako. Inangat ko ang pantalon ko at lumabas na sa cubicle. Paglabas ko, dali-dalian kong chinek yung bata sa kabila. Kaso pagsilip ko, di naman ito nakasarado. Bagkus ay nakabukas at walang tao. Kinabahan ako bigla. Biglang nagsitayuan ang mga balahibo ko. Napatanong ako kung totoo bang may bata akong nakita sa refleksyon ng tubig sa tiles kanina. Pero baka dahil santok, pinagkibit balikat ko na lang ito at naganda na ako palabas ng banyo. Habang papalabas na ako, biglang tumunog ang cellphone ko. Hinanap ko ito sa bulsa ko. Kaso wala ito dito. Bigla uling namatay ang ilaw sa ospital. At nang ibabaw ang tunog ng cellphone sa buong banyo. Bigla ako napagtanto na naiwan ko pala ito sa taas ng inidoro. Kaya ang ginawa ko, pumasok ako ulit sa cubicle para kuhanin to. Pagpasok ko sa cubicle, bigla ako may narinig na salita. Mahina. Sobrang hina. "Kuya." Bigla ako natigilan nun. Pinakiramdaman ko kung saan galing ang boses. "Kuya." Mahina. Sobrang hina nito. At dahil walang ilaw, kinapa ko ang paligid ko. Nagbabaka sakali na mahawakan ko ang pinanggagalingan ng tunog. Pagkatapos ng ilang segundo, bigla uling sumindi ang ilaw. "Kuya." Alam ko na kung saan galing ang boses. Bigla akong tumingala at sa takot ko, bigla akong sumigaw at tumakbo palabas ng CR. Kitang-kita ng mga mata ko na may bata na nakatalong ko sa pagitan ng divider ng cubicle at kisame. Nakatingin lang ito sa akin. Biglang umiti. Simula nung karanasan ko na yun, nag-resign na ako bilang guard sa ospital. Hindi ko kinayang takot na naramdaman ko nung araw na yun. Pero parang mali ang naging desisyon ko. Kasi sa paglipat ko ng trabaho bilang guard, napunta naman ako bilang isang guard sa school. Mas madami pala ditong mararamdaman kaysa sa ospital.